Kumusta? Ako si Juan, at ngayon ay narito ako upang linawin ang tunay na diwa ng Aklat ng Pahayag, isang aklat na aking isinulat. Madalas itong hindi nauunawaan at maling na ipapaliwanag ng marami. Sa kabila ng karaniwang paniniwala, ang Aklat ng Pahayag ay hindi tungkol sa kapahamakan, kasamaan o kay Satanas. Ito'y nagbabalita ng ikalawang pagdating ni Kristo. Ang temang ito ay ang pinakadalas na nabanggit na hula sa Biblia, lumilitaw ng 38 beses. Inilalarawan ng pahayag ang mga kaganapan bago, sa panahon at pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo. Sa kabila ng kahalagahan nito, maraming kongregasyon at mga pinuno ang nag-aatubili na talakayin ito. Gayunpaman, mahalaga ang kasulatang ito para sa mga mananampalataya dahil sinasabi nito, pinagpala ang bumabasa ng malakas ng mga salitang ito ng hula at pinagpala ang mga nakikinig at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito ang nag-iisang kasulatan na nangako ng pagpapala sa mga bumabasa at nakikinig nito. Mahalaga ang pag-aaral sa pahayag. Nilalaman nito ang lahat ng hula tungkol sa katapusan ng panahon. Mga hulang hindi pa natutupad na inaasahan nating magaganap sa lalong madaling panahon. Ang kaugnayan nito sa ating panahon ay hindi matatawaran, lalo na't marami ang naniniwala na nalalapit na ang mga huling araw at ang mga senaryo sa pahayag ay malapit ng maganap. Mahalaga para sa mga tagasunod na pag-aralan ang aklat na ito upang maunawaan ang mga darating na pangyayari at makapaghanda. Maaring nagtataka ka kung sino ako. Ako si Juan, kilala rin bilang Apostol Juan o Juan na Ebanghelista. Ako ang alagad na lumapit kay Jesus sa huling hapunan. Dati akong mangingisda sa Galilea, ngunit nagbago ng lubusan ang aking buhay nang tawagin ako ni Jesus upang maging kanyang tagasunod. Bilang isa sa 12 apostol, nasaksihan ko ang maraming himalang ginawa ni Jesus mula sa pagpapanumbalik ng paningin ng bulag hanggang sa muling pagbuhay ng patay. Nakita ko ang pagkapako ni Jesus sa krus at ang kanyang maluwalhating pagkabuhay muli. Ako ang isa sa mga unang dumating sa walang lamang libingan at nakakita kay Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Isang karanasan na nagpatibay sa aking pananampalataya at misyon. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, inialay ko ang aking sarili sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pangangalaga sa simbahan na nirahan ako sa Efeso kung saan isinulat ko ang aking Ebanghelyo at 3 sulat. Patuloy na hinihikayat ang mga mananampalataya na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos at panatilihin ang katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang paghahari ni Emperador Domitian na nagmarka ng simula ng isang madilim na panahon. Si Domitian ay kilala sa kanyang kalupitan at iginiit na siya ay sambahin bilang isang Diyos. Nagpataw siya ng pagsusulit ng katapatan na salungat sa mga pangunahing paniniwala ng Kristyanismo. Taon-taon, sa araw ng Panginoon, kinakailangang magsunog ng insenso sa isang altar at ideklara, Cesar ang Panginoon. Para sa mga Kristiyano na nagsasabi ng si Jesus ang Panginoon, ito ay isang hindi matanggap na ultimatum. Upang itakwil ang kanilang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagharap sa matinding kaparusahan. Tiniis ng mga Kristiyano ang mabigat na pag-uusig para sa kanilang tapat na pagsunod sa Ebanghelyo at matatag na patotoo. Ako rin ay dumanas ng matinding parusa. Hinatulan ako ng aking mga taga-usig ng kamatayan sa isang nakakatakot na paraan. Ako'y ibinuhos sa kumukulong langis. Layunin nitong maging isang pampublikong pagbitay upang takutin ang iba palayo sa landas ni Kristo. Gayunpaman, ang kinalabasan ay isang milagro at hindi maipaliwanag. Sa kabila ng pagiging ilubog sa kumukulong langis, ako'y lumabas ng walang pinsala
Ang langis na dapat sana ay pumuksa sa akin ay naging patotoo sa makapangyarihang proteksyon ng Diyos. Ang aking mga taga-usig, labis na natakot at namangha, ay kinilala na ang isang sobrenatural na puwersa ay nag-intervene. Dahil hindi nila ako mapatay, ipinatapon na lamang nila ako. Pinadala ako sa Patmos, isang tigang at malupit na isla na ginamit ng Imperyong Romano upang ihiwalay ang mga kalaban nito. Ang isla na may sukat na humigit kumulang 12 kilometro ang haba at 60 kilometro ang lapad ay isang masukal na lugar na walang ilog, puno o matabang lupa. Ang tuyo at mabatong tanawin nito ay nagsilbing natural na bilangguan kung saan ang mga ipinatapon ay pinabayaan upang dumanas ng mabagal at masakit na kamatayan. Dito, sa mapanglaw na islang ito, ako'y nahatulan sa kung ano ang dapat sana ay aking katapusan. Ngunit sa kabila ng kawalan at mga pagsubok sa Patmos, natuklasan ko ang isang hindi matatawarang kalapitan sa Diyos. Sa gitna ng mabatong lupain at walang tigil na hangin, sa paligid ng malawak na karagatan, ang tadhana ng sangkatauhan at ang walang hanggang kadakilaan ng Diyos ay nahayag sa akin. Ang inaakala ng iba na magiging aking wakas sa Patmos ay naging tagpo para sa isang banal na pahayag, kung saan ipinagkaloob sa akin ang mga pangitain na bumuo ng aklat ng pahayag. Ang aklat na ito ay nagsisilbing gabay at lakas para sa mga handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya. Noong una, ang salitang martir ay nangangahulugang saksi lamang, ngunit nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan nang maging malinaw na ang tunay na pagsaksi para kay Jesus ay maaaring mangailangan ng sukdulang sakripisyo, ang sariling buhay. Kaya't ang kahulugan ng martir ay naging isang taong namamatay para sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sa kasagsagan ng pag-uusig ng mga Romano, ang mga tapat ay lubhang nangangailangan ng isang gabay, isang ilaw na maaaring magbigay ng pag-asa at katatagan sa gitna ng kadiliman. Ngayon, pagnilayan natin ang mga pangitain na humantong sa aklat ng pahayag, ang mga makapangyarihang simbolismo at mahahalagang katotohanan na kanilang ipinapahayag. Araw ng Panginoon noon, isang linggo, nang ako ay malalim sa panalangin at pagmumuni-muni. Sa sandaling ito ng taimtim na pagninilay, napuno ako ng kapayapaan na lubos na nagmumula lamang sa banal. Habang itinaas ang aking espiritu sa pakikiisa sa Diyos, tila naglaho ang mabagsik na tanawin ng Patmos at dinala ako sa isang makalangit na lugar, mas matingkad at tunay kaysa alinmang bagay sa lupa. Bigla, isang makapangyarihang tinig, malinaw at buo tulad ng trumpeta, ang nagsabi, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli." Ang tinig na ito ay may kapangyarihan at kadakilaan na walang sinumang tao ang maaaring magtaglay. Ito ay walang duda, ang tinig ng aking Panginoong Hesukristo. Tumibok ng mabilis ang aking puso habang sinusubukang maunawaan ang kahalagahan ng nangyayari. Nang lumingon ako sa pinagmulan ng tinig, nakita ko ang isang anyong kahalintulad ng anak ng tao. Nakasuot ng mahabang damit na may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay maputi na parang lana, kasimputi ng niyebe. At ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy. Ang kanyang mga paa ay kumikinang na parang nilinis sa pugon. At ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang rumaragas ang tubig. Sa harap ng niluwalhating Kristo, naunawaan ko na nasa ganap na presensya ako ng Diyos. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at isang matalim, 2 talim na espada ang lumalabas mula sa kanyang bibig. Ang mga bituin ay sumasagisag sa mga anghel ng 7 simbahan, habang ang espada ay kumakatawan sa makapangyarihan at masidhing salita ng Diyos.
Napuno ako ng takot at kabanalan at bumagsak na para bang wala ng buhay. Ngunit ang paghipo ni Kristo ay nagdala ng biyaya at aliw. Kinumpirma ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at Hades. Ang kanyang mukha ay kumislap na parang araw sa kanyang buong lakas. Habang nakahiga ako sa kanyang paanan, tila wala ng buhay, pinalakas niya ako sa kanyang banayad na haplos at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli, ang buhay na isa. Ako ay namatay, ngunit ngayon ay buhay magpakailanman at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at Hades." Nakayuko sa harap ng kamahalan ng anak ng tao, ang kanyang tinig ay naghatid ng isang direktang at makapangyarihang utos. Isulat mo ang iyong nakikita sa isang kasulatan at ipadala ito sa 7 simbahan sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Mabilis ang tibok ng aking puso, lubos na nauunawaan ang napakalaking responsibilidad na nakaatang sa akin. Kailangan kong maingat na itala ang bawat pahayag upang matanggap at maunawaan ng mga simbahan ang mga banal na patnubay sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at pagsubok. Napakahalaga ng misyong ito upang malinaw na maiparating ang layunin ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang aklat ng pahayag ay isinilang sa isang natatangi at banal na proseso na walang katulad sa ibang kasulatan. Nagsimula ito sa Diyos Ama na ipinasa ito kay Jesus. Si Jesus naman ay ipinagkatiwala ito sa isang anghel na sa wakas ay iniabot sa akin si Juan upang maibahagi sa lahat ng simbahan. Sa aking mga pangitain, dinala ako sa makalangit na mga kaharian kung saan nakatagpo ako ng iba't ibang tinig at mga koro ng mga anghel. Napakahalaga para sa akin na maitala ang bawat detalye ng eksakto. Ang hindi pangkaraniwang kalikasan ng mga pangitaing ito ay madalas akong napapamangha, kaya't ang anghel ay kailangang gabayan ako upang manatiling nakatuon sa aking tungkulin. Masigasig kong isinulat ang lahat ng aking nakita at narinig, at ang ilan sa mga tanawin ay labis na kahanga-hanga. Kaya't kailangang paalalahanan ako ng anghel ng 11 beses upang itala ang lahat. Bawat elemento ay may malalim na kahalagahan. Ang mga unang pangitain ay mga sulat na nakadirekta sa 7 simbahan. Halimbawa, ipinahayag ko ang isang mensahe sa anghel ng simbahan sa Smyrna. Isulat mo ito, "Huwag matakot sa mga pagdurusang darating sa iyo. Ang diablo ay magtatapon ng ilan sa inyo sa bilangguan upang subukan ang inyong pananampalataya, at magtitiis kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatiling tapat kahit hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang korona ng buhay bilang gantimpala." Sa anghel ng simbahan sa Pergamo, isinulat ko, "Alam ko ang iyong kinaroroonan sa gitna ng kaharian ni Satanas. Gayunpaman ay nananatili ka sa aking pangalan. Ngunit may ilang bagay akong laban sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga turo ni Balaam. Kailangan ninyong magsisi, kung hindi, ako ay darating sa inyo at makikipagdigma sa kanila sa pamamagitan ng tabak na lumalabas mula sa aking bibig." Sa anghel ng simbahan sa Tiatira, isulat mo ang mga salitang ito, "Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig at pananampalataya, ang iyong paglilingkod at katatagan. Ngunit may isang bagay na nagpapabahala sa akin. Pinapayagan mong ang babaeng si Jezebel na nagaangking propetisa ay magturo. Ang kanyang mga turo ay inililigaw ang aking mga tagasunod sa imoralidad at pagkain ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, sa mga magtatagumpay at mananatili sa aking kalooban hanggang wakas. Ipagkakaloob ko ang kapangyarihan sa mga bansa." Sa anghel ng simbahan sa Sardis, iparating ang mga sumusunod, "Batid ko ang iyong mga gawa, may reputasyon kang buhay, ngunit ikaw ay espiritual na patay. Bumangon ka, patatagin ang natitira na nasa bingit ng pagkaubos.
Kung hindi ka magising, darating ako ng hindi mo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Para sa anghel ng simbahan sa Philadelphia, isulat mo ang mensaheng ito. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na walang sino man ang makapagsasara. Bagaman kakaunti ang iyong lakas, sinunod mo ang aking salita at hindi itinanggi ang aking pangalan, dahil pinanatili mo ang aking utos na magtiis ng may pagtitiyaga, ililigtas kita mula sa oras ng pagsubok na darating upang subukin ang lahat ng tao sa mundo. At sa anghel ng simbahan sa Laodicea, isulat mo, alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig na nagbibigay sigla o mainit na masigasig. Nais kong ikaw ay maging malamig o mainit. Dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, ako ay handang itakwil ka mula sa aking harapan, kaya't maging tapat at magsisi. Ang mga mensaheng ipinadala sa mga simbahan ay sumasalamin sa espiritual at etikal na kalagayan ng mga grupong Kristiyano. Pinupuri ni Kristo ang kanilang mga kalakasan at itinuturo ang kanilang mga kakulangan. Hinihimok silang magsisi at manatiling matatag. Bawat mensahe ay nagtatapos sa pangako para sa mga magtitiyaga, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiis hanggang sa wakas. Pagkatapos, ako ay muling espiritual na dinala sa isang kahangahangang karanasan. Nang tumingin ako pa itaas, nakita ko ang isang bukas na pintuan sa langit. Ang parehong tinig na una nang nagsalita sa akin, ngayon ay parang tunog ng trumpeta ay nag-anyaya sa akin, pumarito ka at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa hinaharap. Agad akong inagaw ng Espiritu at nasilayan ko ang isang trono sa langit na may isang kamanghamanghang nakaupo dito. Ang kanyang anyo ay kumikislap na parang jasper at carnelian at isang bahaghari na tila isang esmeralda ang pumalibot sa trono, sumasagisag sa walang kapantay na kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Ang mga batong jasper at carnelian ay sumasagisag sa kadalisayan at katuwiran, at ang bahaghari ay kumakatawan sa kanyang pangako at awa. Paligid ng trono ay may 24 na ibang mga trono at sa mga ito ay nakaupo ang 24 na matatanda na nakasuot ng puting damit at may mga gintong korona sa kanilang ulo. Ang mga matatandang ito ay kumakatawan sa mga tapat mula sa bawat panahon, kabilang ang mga patriarka at apostol, at ang kanilang mga puting damit ay nagpapakita ng kabanalang ipinagkaloob ng Diyos. Ang mga gintong korona ay sumagantimpala para sa kanilang katapatan. Ang mga kidlat at dagundong ng kulog ay nagmumula sa trono at sa harap nito ay may 7 nagniningning na ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Bukod pa rito, sa harap ng trono ay may isang malawak, parang kristal na dagat ng salamin. Sa paligid ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na natatakpan ng mga mata sa harap at likod na kumakatawan sa lawak ng nilikha, at ang pagiging mapagmatsyag at makapangyarihan laging nagbabantay at may kaalaman sa lahat. Ang unang nilalang ay kahawig ng isang leon, ang pangalawa ay isang baka, ang pangatlo ay may mukha ng tao, at ang pang-apat ay tila isang agilang lumilipad. Ang mga nilalang na ito ay walang tigil na nagpupuri. Araw at gabi, sinasabi, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, na umiiral sa lahat ng panahon, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Habang ipinapahayag ng mga nilalang na ito ang kanilang paggalang, kaluwalhatian at pasasalamat sa walang hanggang hari na nakaupo sa trono, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa pagsamba sa kanya. Inihahagis ang kanilang mga korona sa harap ng trono na sinasabi,
Aming Panginoon at Diyos, Ikaw ay karapat-dapat na dakilain at tumanggap ng lahat ng kapangyarihan sapagkat Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at sa iyong layunin ay umiiral at nilikha ang lahat. Sa kanang kamay ng nakaupo sa trono, napansin ko ang isang kasulatan, nakasulat sa loob at sa likod at nakaselyo ng 7 selyo. Isang makapangyarihang anghel ang malakas na sumigaw, "Sino ang karapat-dapat na magbukas ng mga selyo at buksan ang kasulatan?" Ngunit walang sino man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa ang may kakayahang magbukas ng kasulatan o kahit tumingin dito. Ako'y umiyak ng labis dahil walang sino man ang itinuring na karapat-dapat. Ang kasulatan ay sumasagisag sa panghuling plano ng Diyos para sa hinaharap, nakatago hanggang sa itinakdang panahon. Pagkatapos, pinalakas ako ng isang matanda at sinabing, "Huwag kang umiyak. Narito ang leon mula sa lipi ni Juda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang buksan ang kasulatan at ang 7 selyo nito." Nang tumingin ako, nakita ko sa gitna ng trono, sa pagitan ng 4 na nilalang at ng mga matatanda, ang isang kordero na nakatayo na tila pinatay na. Ang korderong ito na may 7 sungay at 7 mata ay kumakatawan sa 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong mundo. Ang korderong ito ay si Kristo, nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ng pagtubos. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan mula sa nakaupo sa trono. Sa pagtanggap ng kasulatan, ang 4 na nilalang at ang 24 na matatanda ay lumuhod sa harap ng kordero. Bawat isa'y may hawak na alpa at gintong mangkok na puno ng insenso na sumasagisag sa mga panalangin ng mga banal. Sama-sama nilang inawit ang isang bagong himno. "Karapat-dapat kang kunin ng kasulatan at buksan ang mga selyo nito, sapagkat sa iyong sakripisyo tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat sulok ng mundo at nilikha ang isang kaharian ng mga pari para sa ating Diyos na maghahari sa buong lupa." Pagkatapos ay narinig ko ang malalakas na tinig ng di mabilang na mga anghel na nakapalibot sa trono, kasama ang mga buhay na nilalang at ang mga matatanda. Ang kanilang bilang ay hindi mabilang, milyon-milyon, malakas na ipinahahayag. Ang kordero na pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at pagpapala. Kasunod nito, bawat nilalang sa buong sansinukob, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa karagatan, ay umalingaw-ngaw ng kanilang pagpupuri, sinasabi, "Papuri, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan sa nakaupo, sa trono at sa kordero, magpakailanman." Habang ako ay nakamasid, binuksan ng kordero ang isa sa mga selyo at isa sa 4 na buhay na nilalang ay nanawagan ng may tinig na kasintunog ng kulog, "Halika!" Pagtingin ko, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang sakay nito ay may dalang pana at binigyan ng isang korona na nagsimula sa isang misyong manakop at magtagumpay. Ang sakay na ito ay sumasagisag sa pananakop, sumasalamin sa konsepto ng makatarungang hustisya at ang madilim na aspeto ng pang-aapi. Sa pagbukas ng 2 selyo, ang 2 nilalang ay nanawagan, "Halika!" Sa kanyang pagtawag, lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang sakay nito ay binigyan ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa lupa. Nag-uudyok sa mga tao na magpatayan, dala ang isang makapangyarihang espada. Ang sakay na ito ay simbolo ng digmaan at ang mga kasunod na pagbubuo ng dugo. Nang buksan ang 3 selyo, ang tinig ng 3 nilalang ay nag-utos, "Halika!" Nakita ko ang isang itim na kabayo at ang sakay nito ay may hawak na timbangan. Isang tinig mula sa mga buhay na nilalang ang naghayag, 2 libra ng trigo para sa isang araw na sahod at 6 na libra ng sebada para sa isang araw na sahod, ngunit huwag sirain ang langis at alak.
Ang sakay na ito ay kumakatawan sa taggutom at kakulangan, at ang kanyang timbangan ay sumasagisag sa matinding pagrarasyon at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nang buksan ang ika-4 na selyo, narinig ko ang panawagan ng ika-4 na buhay na nilalang, "Halika!" Pagtingin ko, isang maputlang kabayo ang lumitaw. Ang pangalan ng sakay nito ay Kamatayan at sumusunod sa kanya si Hades. Sila ay binigyan ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng espada, taggutom, salot at mababangis na hayop. Ang sakay na ito ay sumasagisag sa kamatayan sa iba't ibang anyo at kasama niya si Hades, ang kaharian ng mga namatay. Sa pagbukas ng ika-5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos at kanilang patotoo. Sumigaw sila ng malakas, "Hanggang kailan, O Panginoon, banal at tapat, bago mo hatulan at gantihan ang mga naninirahan sa lupa para sa aming dugo?" Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pa hanggang ang kabuuang bilang ng kanilang mga kapwa at kapatid na nakatakdang magdanas ng kamatayan tulad nila ay matupad. Sa pagbukas ng ika-6 na selyo, lumindol ng matindi ang lupa. Ang araw ay nagdilim na parang magaspang na tilang sako. Ang buwan ay nagningning ng malalim na pula at ang mga bituin ay bumagsak mula sa kalangitan tulad ng mga igos na nalalaglag mula sa puno kapag hinampas ng malakas na hangin. Ang kalangitan ay naglaho na parang balumbon na pinilipit, at bawat bundok at isla ay nawala sa kanilang mga pinagsasaligan. Ang mga hari, mga maharlika, mga pinuno ng militar, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at bawat isa, alipin at malaya, ay naghanap ng kanlungan sa mga yungib at bitak ng bundok. Sila ay sumigaw sa mga bundok at bato, "Tabunan ninyo kami at ilayo kami sa nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero tatagal." Ang mga selyong ito ay nagbubukas ng unti-unting paghatol ng Diyos sa mundo. Sumasagisag ang mga ito sa digmaan, pananakop, taggutom at kamatayan. Nagpapakita ng nakasisirang bunga ng kasalanan at pagsuway ng tao. Ang mga martir sa ilalim ng altar ay nagbigay diin sa makatarungang tugon ng Panginoon sa pang-aapi ng kanyang mga tagasunod. Ang ika-6 na selyo na may kasamang matitinding pagyanig ay hudyat ng pagdating ng huling paghuhukom. Nagpapakita na kahit ang kalikasan mismo ay manginginig sa harap ng galit ng Diyos. Sa isa pang espiritual na paglalakbay, ipinakita sa akin ang mga pangitain ng mga darating na pangyayari. Matapos ang mga kaganapan ng ika-6 na selyo, nakita ko ang 4 na anghel na nakaposisyon sa mga sulok ng mundo. Bawat isa ay may hawak sa mga hangin upang walang simoy na maghihip sa lupa, dagat o mga puno. Ang mga anghel na ito ay sumasagisag sa pansamantalang paghinto ng pagkawasak, hinihintay ang pagtanda sa mga lingkod ng Diyos. Isang panganghel ang lumitaw mula sa silangan, dala ang tatak ng buhay na Diyos. Malakas niyang iniutos sa 4 na anghel na may kapangyarihang magdulot ng pinsala sa lupa at dagat. Huwag sakta ng lupa, ang dagat o ang mga puno hanggang sa matatakan namin sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Nalaman ko na ang bilang ng mga natatakan ay 144,000 mula sa bawat tribo ng mga anak ng Israel. Ang tiyak na bilang na ito ay nagpapahiwatig ng ganap at perpektong bilang ng mga mananampalatayang Hudyo na ligtas mula sa banal na paghuhukom. Kasunod nito, nakita ko ang isang napakalaking pulutong na di mabilang mula sa bawat dako ng mundo, bawat bansa, tribo, lahi at wika. Sila ay nakatayo sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Malakas nilang ipinahayag, ang kaligtasan ay nasa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero.
Ang malaking pulutong na ito ay sumasagisag sa mga tinubos mula sa mga hentil, nagpapakita ng malawak na saklaw ng kaligtasan na ibinigay sa pamamagitan ni Kristo. Pagkatapos, isang matanda ang nagtanong sa akin, "Sino ang mga nakadamit ng puting ito at saan sila nagmula?" Sumagot ako, "Ginoo, kayo ang nakakaalam." Ipinaliwanag niya, ito ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian. Nilinis nila ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang puting damit ay sumasagisag sa kadalisayan at pagtubos na natamo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang mga taong ito ay nagtiis ng matitinding pagsubok at ngayon ay nagtatamasa ng pribilehiyo ng presensya ng Diyos. Sa pagbukas ng ikapitong selyo ng kordero, bumagsak ang katahimikan sa langit ng halos kalahating oras, isang malalim na katahimikan na nagbigay diin sa bigat ng mga darating na hatol. Nakita ko ang 7 anghel na naglilingkod sa harap ng Diyos na tumanggap ng 7 trumpeta. Isa pang anghel ang lumitaw sa altar, may hawak na gintong lalagyan na puno ng napakaraming insenso upang dagdagan ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa gintong altar sa harap ng trono. Ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga banal ay umakyat sa harap ng Diyos, nagpapakita na ang mga panalangin ng mga tapat ay mahalaga at direktang inihaharap sa Kanya. Pagkatapos pinuno ng anghel ang lalagyan ng apoy mula sa altar at ibinagsak ito sa lupa na nagdulot ng mga kulog, mga dagundong, kidlat at isang lindol. Naghanda ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang mga trumpeta, hudyat ng pagdating ng matitinding hatol. Ang unang anghel ay humihip ng kanyang trumpeta at bumagsak ang isang halo ng yelo, apoy at dugo sa lupa. 1/4 ng lupa ang nasunog, 1/4 ng mga puno ang natupok at ang lahat ng luntiang damo ay nawasak. Ang pagkawasak ng mga pananim ay nagpapahiwatig ng mga salot sa Ehipto at nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Nang humihip ang pangalawang anghel ng kanyang trumpeta, lumitaw na parang isang napakalaking bundok na nagliliyab ang bumagsak sa dagat. Dahil dito, 1/4 ng dagat ay naging dugo, 1/4 ng mga hayop sa dagat ang namatay, at 1/4 ng mga barko ay nawasak. Ang pangyayaring ito ay sumasagisag sa malawakang pinsala sa mga karagatan. Kasunod nito, humihip ang pangatlong anghel ng kanyang trumpeta at bumagsak ang isang malaking bituin, nagliliyab na parang sulo mula sa langit at bumagsak sa 1/4 ng mga ilog at mga bukal ng tubig tabang. Ang bituin ay tinawag na agenyo. Dahil dito, 1/4 ng tubig ang naging mapait na nagdulot ng kamatayan ng marami dahil sa lason sa tubig. Ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng pagkasira at pagkalason ng mahahalagang pinagkukunan ng tubig. Pagkatapos, humihip ang ika-4 na anghel ng kanyang trumpeta na nagresulta sa pagtama sa 1/4 ng araw, 1/4 ng buwan, at 1/4 ng mga bituin. Binawasan ang kanilang liwanag ng 1/4. Nangangahulugan ito ng kadiliman sa 1/4 ng araw at gayon din sa gabi, na nagdudulot ng kaguluhan at kadiliman sa buong mundo. Sa panahong ito, nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalangitan na sumigaw ng malakas, "Kasakunaan, kasakunaan, kasakunaan" sa mga naninirahan sa lupa dahil sa mga susunod pang tunog ng trumpeta ng 3 natitirang mga anghel. Ang nakakatakot na deklarasyong ito ay nagbibigay babala sa mas matinding mga hatol na darating. Sa tunog ng ika-5 trumpeta, ang isang bituin na nakita kong bumagsak mula sa langit ay binigyan ng susi ng lagusan ng kalaliman. Nang buksan ito,
umagos ang usok na parang mula sa isang napakalaking pugon, nagtakip sa araw at sa kalangitan. Ang bituing ito, na posibleng isang anghel o si Satanas mismo, ay binigyan ng kapangyarihang pakawalan ang mga demonyong nilalang. Mula sa usok ay lumitaw ang mga balang na bumaba sa lupa na may kapangyarihang katulad ng mga alakdan. Inutusan silang huwag sirain ang halamanan, kundi saktan lamang ang mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinayagan ang mga balang na hindi patayin ang kanilang mga biktima, kundi pahirapan ng 5 buwan sa sakit na katulad ng kagat ng alakdan. Ang salot na ito ng mga balang ay sumasagisag sa espiritual at emosyonal na pahirap sa mga tumalikod sa patnubay ng Diyos. Ang anyo ng mga balang ay parang mga kabayong handa sa digmaan. Sa kanilang ulo ay tila may gintong korona at ang kanilang mga mukha ay parang mga mukha ng tao. Ang kanilang buhok ay parang sa mga babae at ang kanilang mga ngipin ay matatalas tulad ng mga leon. Sila ay may mga baluting bakal at ang ingay ng kanilang mga pakpak ay umalingaw-ngaw na parang dagundong ng maraming kabayo at mga karwahe sa digmaan. Ipinapakita ng paglalarawang ito ang kanilang nakakatakot at mapaminsalang katangian. Sila ay pinamumunuan ng anghel ng kalaliman na kilala sa Hebreo bilang Abaddon at sa Griego bilang Apollyon, parehong nangangahulugang tagapuksa, na nagbigay diin sa kanilang layunin na maghasik ng pagkawasak. Sa tunog ng trumpeta ng ika-6 na anghel, narinig ko ang isang utos mula sa 4 na sungay ng gintong altar sa harap ng Diyos. Inutusan nito ang ika-6 na anghel na pakawalan ng 4 na anghel na nakatali sa malaking ilog ng Euphrates na sumasagisag sa naipong puwersang mapanira na ngayoy pakakawalan. Pinalaya ang mga anghel na ito upang puksain ang 1/3 ng sangkatauhan. Ang kabalyeryang pinamunuan nila ay binibilang ng 200 milyon. Malinaw kong narinig ang bilang na ito. Ang napakalaking puwersang ito ay sumasagisag sa isang demonyong pagsalakay laban sa sangkatauhan. Sa aking pangitain, ang mga kabayo at ang kanilang mga sakay ay nakasuot ng mga baluting may kulay na pulang apoy, madilim na asul at dilaw na asupre. Ang mga kabayo ay may mga ulo na parang mga leon at mula sa kanilang bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Ang 3 salot na ito, apoy, usok at asupre, ang pumatay sa 1/3 ng sangkatauhan, sumasagisag sa banal na paghihiganti at pagkawasak. Ngunit ang mga nakaligtas sa mga kahindik-hindik na ito ay hindi tumalikod sa kanilang masasamang gawain. Nagpatuloy silang sumamba sa mga demonyo at mga idolo na yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy, mga idolong bulag, bingi at hindi makakilos. Hindi rin nila tinalikuran ng kanilang mga pagpatay, panggagaway, mga kasalanang sekswal o pagnanakaw. Sa kabila ng matinding hatol, ang kanilang mga puso ay nanatiling matigas. Ang mga hatol ng trumpeta ay nagpapakita ng lalim ng pagkondena ng Diyos at ang katigasan ng ulo ng tao sa pagsuway. Ang mga demonyong balang at ang mga makalangit na kabalyerya ay nagpapakita ng mga darating na espiritual at pisikal na parusa na naghihintay sa mga masuwayin. Gayunpaman, ang mga hatol na ito ay nagsisilbing isang banal na panawagan para sa pagsisisi, na nagbibigay ng isa pang pagkakataon para sa sangkatauhan na bumalik sa biyaya ng Diyos. Bago tayo magpatuloy sa aking mga espiritual na pangitain, kung ang video na ito ay nakatutulong sa iyong pagkaunawa sa aklat ng pahayag, huwag kalimutang i-like ito. Ang iyong like at mga komento ay nakakatulong na maikalat ang salita at maipaliwanag ang mga mensahe ng Diyos sa mga bersikulong ito para sa iba. Salamat sa iyong pakikilahok sa pag-aaral ng Biblia.
Ngayon, magpatuloy tayo habang muli akong dinala sa espiritual na paglalakbay upang masaksihan ang mga darating na pangyayari. Sa pangitain na ito, nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit, napapalibutan ng ulap at may bahagharing nakalagay sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang mga paa ay parang mga haliging nag-aalab. Ang anghel na ito ay sumasalamin sa banal na kadakilaan at kapangyarihan na may mga elemento na nagpapakita ng maluwalhating presensya ng Diyos. Sa kanyang kamay, hawak ng anghel ang isang maliit na bukas na kasulatan. Inilapag niya ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa sa lupa, at siya'y sumigaw ng malakas na parang alingaw-ngaw ng leon. Sa kanyang sigaw, ang 7 kulog ay umalingaw-ngaw bilang tugon. Ang maliit na kasulatang hawak ng anghel ay sumisimbolo ng isang partikular na mensahe mula sa Diyos, at ang kanyang posisyon na may isang paa sa dagat at isa sa lupa ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Nang ang 7 kulog ay naghayag ng kanilang mensahe, handa akong itala ang kanilang mga salita, ngunit isang tinig mula sa langit ang nagutos. Itago mo ang sinabi ng 7 kulog at huwag mo itong isulat. Ang utos na ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng mga lihim na hindi pa ipinapaalam, na nagpapakita ng kontrol ng Diyos sa mga kaalamang ibinubunyag sa sangkatauhan. Pagkatapos, ang anghel ay nagbigay ng isang solemne panata sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kanang kamay sa langit at pagsumpa sa walang hanggang manlilikha ng sansinukob, na nagpapahiwatig na ang panahon ng pagkaantala ay tapos na. Ipinahayag niya na kapag ang ika-7 anghel ay malapit ng patunugin ang kanyang trumpeta, ang misteryo ng Diyos ay matutupad, na nagpapakita ng katuparan ng kanyang mga ipinahayag sa kanyang mga propeta. Pagkatapos nito, ang tinig mula sa langit ay muling nag-utos sa akin na sinabing, "Pumunta ka, kunin mo ang kasulatang nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa." Lumapit ako sa anghel at hiniling ang kasulatan. Sinabi niya, "Kunin mo ito at kainin mo. Mapapait ito sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay matamis na parang pulot." Kinain ko ang kasulatan ayon sa utos. Sa unay matamis ito na parang pulot, ngunit nang ito'y lumusot sa aking tiyan, naging mapait ito. Ang gawaing ito ay sumisimbolo sa 2 anyo ng salita ng Diyos. Masaya at nagbibigay kasiyahan sa unang pagtanggap, ngunit madalas na mahirap at masakit sa mga implikasyon at mga hinihingi nito. Pagkatapos, isang bagong utos ang ibinigay. Kailangan mong manghula muli tungkol sa maraming bayan, bansa, wika at mga hari. Pinatotohanan nito ang aking tungkulin na ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iba't ibang kultura at mga pinuno. Binigyan din ako ng isang tambo na parang pamalo sa pagsukat at sinabihan, "Pumunta ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin ang mga sumasamba doon, ngunit iwanan mo ang panlabas na bakuran. Huwag mo itong sukatin dahil ito ay ibinigay sa mga hentil na yuyurak sa banal na lungsod sa loob ng 42 buwan." Ang pagsukat na ito ay nagpapakita ng pangangalaga at pagpapatunay sa mga tapat, samantalang ang hindi pagsama sa panlabas na bakuran at ang pagsakop nito ng mga hentil ay nagpapakita ng patuloy na pag-uusig at pagsubok na hinaharap ng mga tao ng Diyos. Ipinapahayag ko ang pagtatalaga sa aking 2 saksi na maghuhula sa loob ng 1,206 na araw na nakasuot ng sako. Ang 2 ito ay inilalarawan bilang 2 punong olibo at 2 ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa, sumisimbolo sa walang hanggang presensya ng mensahe ng Diyos. Kinakatawan nila ang pundasyong aspeto ng batas at ng mga propeta o ang simbahan sa tungkulin nitong ihatid ang makapangyarihang katotohanan.
Kung may magtatangkang saktan sila, magmumula ang apoy sa kanilang mga bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway, nagpapakita ng kapalaran ng kanilang mga kalaban. Taglay ng dalawang saksi ang kapangyarihang pigilan ang ulan sa panahon ng kanilang panghuhula, gawing dugo ang tubig, at magpakawala ng iba't ibang salot sa lupa ayon sa kanilang kalooban. Ito ay kahalintulad sa mga biblikal na tauhan na sina Moises at Elias, na nagpapakita ng matinding banal na atas na ipinagkaloob sa mga saksing ito. Sa pagtatapos ng kanilang patutuo, isang nakakatakot na nilalang mula sa kailaliman ng lilitaw upang talunin at patayin sila. Ang kanilang bangkay ay mahahayag sa pampublikong liwasan ng dakilang lungsod. Simbolikong tinawag na Sodoma at Ehipto ang parehong lungsod kung saan ipinako ang kanilang Panginoon. Ngunit pagkaraan ng 3.5 araw, ang hininga ng buhay mula sa Diyos ay magbibigay buhay muli sa kanila, at ang mga nakasaksi sa kanilang muling pagkabuhay ay tatamaan ng matinding takot. Nang hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, ang langit ay nag-echo sa mga tinig na nagpapahayag, ang mga kaharian ng mundo ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang hinirang, at siya ay maghahari magpakailanman. Bilang tugon, ang 24 na matatanda na nakaupo sa harap ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos, sinasabing, "Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, na umiiral magpakailanman, dahil iyong tinanggap ang iyong makapangyarihang kapangyarihan at sinimulan ang iyong paghahari." Sa sandaling iyon, ang santuwaryo ng Diyos sa langit ay nabuksan, at ang kaba ng kanyang tipan ay nakita sa loob ng kanyang templo. Ang tanawin ay tinandaan ng mga kidlat, dagundong ng kulog, isang lindol, at isang malakas na pag-ulan ng yelo, na nagpapakita ng agarang presensya ng Diyos at ang kanyang walang hanggang tipan sa kanyang mga tagasunod, na humahantong sa isang tiyak at ultimong paghuhukom. Kasunod nito, isang kamanghamanghang tanda ang nakita sa langit, isang babae na dinamtan ng araw, may buwan sa kanyang mga paa at may korona ng 12 bituin sa kanyang ulo. Siya ay nagdadalang tao at umiiyak sa sakit habang malapit na siyang manganak. Ang babaeng ito ay kumakatawan sa mga tapat, kinabibilangan ng Israel at ng simbahan na nakatakdang magdala ng Mesyas sa mundo. Pagkatapos, isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo, 10 sungay at 7 korona sa kanyang mga ulo. Ang buntot nito ay nagpatalsik ng 2 bahagi ng mga bituin mula sa kalangitan na bumagsak sa lupa. Ang nakakatakot na dragon na ito ay sumisimbolo kay Satanas, na may impluensya sa mga kaharian ng lupa at kumakalaban sa Diyos. Inilagay nito ang sarili sa harap ng babae na malapit ng manganak, handang lamunin ang kanyang anak sa oras na ito'y ipanganak. Ngunit siya ay nanganak ng isang batang lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng mga bansa, na may pamalo ng bakal, at ang kanyang anak ay agad na dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Ang batang ito ay si Jesus, na tinarget ng masasamang puwersa mula sa kanyang pagsilang, ngunit sa huli itinaas sa kaluwalhatian sa kalangitan. Sa kalangitan, isang matinding labanan ang naganap. Sina Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ang dragon, kasama ang kanyang mga tagasunod, ay lumaban, ngunit sila ay natalo at itinapon sa lupa. Ang dragon na ito, ang matandang ahas na kilala bilang Diablo o si Satanas, na naglilinlang sa buong mundo, ay itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ang kaganapang ito ay tanda ng pagkatalo ni Satanas at ang kanyang pagpapatapon, na nagpapatunay ng tagumpay ng Diyos at ng kanyang mga makalangit na nilalang.
Pagkatapos isang makapangyarihang tinig sa langit ang nagpahayag, dumating na ang panahon ng kaligtasan, kapangyarihan at paghahari ng ating Diyos, kasama ang kapangyarihan ng kanyang Mesyas. Ang tinig na ito ay nagpahayag na walang sinuman ang maaaring bumili o magbenta ng walang marka, alinman sa pangalan ng hayop o ang numero nito, 666. Nangangailangan ito ng katalinuhan. Ang mga matalino ay dapat tukuyin ang bilang ng hayop na kumakatawan sa tao. Ang tagaparatang ng ating mga kapatid na walang tigil na nag-aakusa sa kanila sa harap ng Diyos araw at gabi ay itinapon din. Napagtagumpayan nila ito sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa kapangyarihan ng kanilang patutuo. Ipinapakita ang kanilang pananampalataya na hindi natatakot sa kamatayan. Samantala, ang dragon na puno ng galit ay hinabol ang babae na nagluwal ng lalaking anak. Upang makatakas, ang babae ay pinagkalooban ng 2 malalaking pakpak ng agila na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumipad patungo sa isang ligtas na kanlungan sa ilang na inihanda ng Diyos, kung saan siya'y magiging ligtas mula sa ahas sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Ang babaeng ito na pinoprotektahan ng Diyos ay sumisimbolo sa kanyang pagkalinga at pagpapala sa kanyang bayan sa gitna ng pag-uusig. Mula sa kanyang bibig, ang ahas ay nagpakawala ng isang baha ng tubig na parang ilog. Tinangka niyang tangayin ang babae. Gayunpaman, dumating ang lupa upang iligtas siya sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang bibig at nilamon ang agos na ibinuga ng dragon. Ang gawaing ito ay sumasagisag sa pagtatangkang wasakin ni Satanas ang simbahan, ngunit pinigilan ng banal na interbensyon upang protektahan ang kanyang mga tagasunod. Sa galit, ang dragon ay nagdeklara ng digmaan laban sa mga natitirang anak ng babae, yaong sumusunod sa mga utos ng Diyos at buong puso ang pananampalataya kay Jesus, na nagbibigay diin sa patuloy na espiritual na digmaan sa pagitan ng kadiliman at ng mga tapat. Ang salaysay sa mga kabanata 10, 11 at 12 ng pahayag ay naglalarawan ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng katuwiran at kasamaan na nagpapakita ng makapangyarihang paghahari ng Diyos at ang kanyang di matitinag na pagmamahal para sa kanyang mga tao. Ang pagpapakita ng makapangyarihang anghel at ang maliit na kasulatan ay nagpapakita ng 2 aspeto ng banal na revelasyon. Masaya itong tanggapin, ngunit mahirap sa mga implikasyon nito. Ang 2 saksi ay nagsisilbing patuloy na patutuo sa presensya ng Diyos sa mundo. Ang paglalarawan ng babae at ng dragon ay nagpapakita ng walang humpay na espiritual na labanan, ang proteksyon ng banal na biyaya at ang tiyak na tagumpay ni Kristo. Ang mga pahayag na ito ay humihikayat sa atin na manatiling matatag sa ating pananampalataya, umasa sa makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at magtiis sa gitna ng mga pagsubok, na may kumpiyansang darating ang kaligtasan at ang tiyak na walang hanggang tagumpay ng ating Panginoon. Pagkatapos ng mga malalim na pahayag na ito, akala ko'y naramdaman ko na ang lahat ng posibleng damdamin, ngunit ang mga sumunod na pangitain ay nagdulot sa akin ng kamangha-mangha at pangamba habang nasaksihan ko ang paglabas ng mga masasamang puwersa sa mundo na sinalungat ng matatag na paninindigan ng mga tapat sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ang mga kaganapang ito na magiging mga kabanata 13 sa 14 at 15 sa Aklat ng Pahayag ay nagpapakita ng walang hanggang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ang katapatan ng mga banal at ang huling paghuhukom ng Diyos. Ang mga halimaw na umaahon mula sa dagat at lupa ay kumakatawan sa mapaniil na puwersa ng kapangyarihang pampulitika at relihiyoso na minamanipula ni Satanas. Ang tanda ng halimaw ay tanda ng katapatan sa kasamaan, na malinaw na kabaligtaran ng tatak ng Diyos na ibinigay sa kanyang mga tanda ni Satanas.
Ang tanda ng halimaw ay tanda ng katapatan sa kasamaan, na malinaw na kabaligtaran ng tatak ng Diyos na ibinigay sa kanyang mga tapat na tagasunod. Habang ako'y nakasaksi, isang halimaw ang lumitaw mula sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Bawat ulo ay may korona at may nakasulat na mga pamumusong na pangalan. Ang halimaw ay may hitsura ng isang leopardo, mga paa ng oso, at panga ng leon na sumasagisag sa kanyang kahindik-hindik at mapaniil na kalikasan. Ipinagkaloob ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan, trono at malawak na kapamahalaan na nagpapakita ng isang pagsasama-sama ng mga kaharian sa ilalim ng impluensya ng demonyo. Kapansin-pansin, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay tila nakaranas ng isang mortal na sugat, ngunit ito'y himalang gumaling na nagdulot ng pagkabighani at katapatan ng buong mundo sa halimaw. Sinamba ng mga tao ang dragon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa halimaw, at ang halimaw mismo na labis nilang hinangaan sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan at kakayahan. Ang halimaw ay binigyan ng kapangyarihang magsalita ng mayayabang na mga pahayag at pamumusong laban sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan, ang kanyang tahanan at ang mga naninirahan sa langit, at upang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ang panahong ito ay sumisimbolo sa matinding pag-uusig at pagsubok para sa mga tapat. Ang halimaw ay pinalakas upang makipaglaban sa mga banal at magtagumpay laban sa kanila, nagtataglay ng kapangyarihan sa iba't ibang bansa at wika. Ang salaysay na ito ay naglalarawan ng isang madilim na panahon kung saan ang lahat ng mga naninirahan sa lupa, maliban sa mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, yaong naligtas sa pamamagitan ng alay na itinakda mula pa sa simula ng mundo, ay sasamba sa halimaw na nagpapakita ng matinding pang-aapi sa mga mananampalataya at ng tila pansamantalang pag-angat ng kasamaan. Nakita ko ang pangalawang halimaw na umahon mula sa lupa. Ito ay kahawig ng isang kordero na may 2 sungay, ngunit nagsalita na tulad ng isang dragon. Ang halimaw na ito ay may kapangyarihan katulad ng unang halimaw, at kumikilos sa ngalan nito, hinihimok ang buong mundo at ang mga tao na sambahin ang unang halimaw na himalang nakaligtas mula sa isang nakamamatay na sugat. Ang pangalawang nilalang na ito ay kumakatawan sa isang mapanlinlang na propeta o sistemang panrelihiyon na nagpapatibay at nagpapalakas sa kapangyarihan ng unang mapaniil na rehimen. Gumawa ito ng mga kamanghamanghang himala, tulad ng pagpapababa ng apoy mula sa langit sa harap ng lahat, sa pamamagitan ng mga nakamamanghang tandang ito na ibinigay upang suportahan ang unang halimaw. Nito na linlang ang mga tao sa mundo. Pinasunod nito ang mga tao na lumikha ng isang larawan bilang pagkilala sa halimaw na nakaligtas sa isang nakamamatay na atake na nagpapakita ng kakayahang magpanggap sa mga banal na gawain at linlangin ang sangkatauhan. Ang pangalawang halimaw ay binigyan ng kakayahang buhayin ang larawan ng unang halimaw na nagawa nitong magsalita at mag-utos ng kamatayan sa sinumang tumangging sumamba rito. Bukod dito, ipinag-utos nito na lahat, anuman ang katayuan o kayamanan, ay markahan sa kanilang kanang kamay o noo. Ang markang ito ay kinakailangan upang makabili o makapagbenta, sumisimbolo sa katapatan sa halimaw, at ito ay alinman sa pangalan ng halimaw o ang numerikal na simbolo nito, 6666. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng katalinuhan. Ang mga may pangunawa ay dapat tukuyin ang kahulugan ng bilang ng halimaw na karaniwang nauunawaan bilang 6666 na sumasagisag sa kahinaan at kasamaan ng tao, isang matinding pagkakaiba sa pagiging perpekto ng Diyos. Pagkatapos, nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion.
at kasama niya ang 100 Mapatel for 1,000 na may taglay na pangalan niya at ng kanyang ama sa kanilang mga noo. Nakarinig ako ng mga tunog mula sa langit, nakahawig ng ugong ng malalakas na tubig at ng malalakas na kulog. Ang mga tunog na ito ay parang mga musikero ng alpa na tinutugtog ang kanilang mga instrumento at sama-sama silang umawit ng bagong awitin sa harap ng trono ng 4 na buhay na nilalang at ng mga matatanda. Tanging ang 100,000 na naligtas mula sa lupa ang nakakaalam ng awit na ito na sumasagisag sa mga tapat na nagtiis at naligtas, tinatakan ng katapatan sa Diyos. Ang mga taong ito ay nanatiling malinis, umiwas sa mga ugnayang sekswal at tinawag na mga birhen. Sinusundan nila ang kordero saan man siya magtungo. Sila ay pinili mula sa sangkatauhan at iniharap bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Tapat at walang kapintasan, ang kanilang integridad at katapatan ay sumasagisag sa banal na debosyon at kalinisan na kinakailangan upang manirahan sa presensya ng Diyos. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang nilalang na makalangit na lumilipad sa kalangitan, dala ang walang hanggang mabuting balita upang ipahayag sa lahat ng naninirahan sa mundo, sa bawat bansa, komunidad, wika at pangkat ng tao. Sa malakas na tinig sinabi niya, parangalan ang Diyos at ipagbunyi ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang hatol. Sambahin ang lumikha ng langit, lupa, mga karagatan at lahat ng pinagkukunan ng tubig. Ang unang anghel na ito ay nagbigay ng mensahe na humihimok sa sangkatauhan na magbalik loob at sambahin ang tunay na Diyos. Kasunod niya, may isa pang anghel na nagsabi, wasak, wasak na ang dakilang Babilonia, siya na nagpahina sa bawat bansa sa pamamagitan ng matinding kasalanan. Ang ikalawang anghel na ito ay nagpahayag ng pagbagsak ng Babilonia na sumasagisag sa kasamaan at pagbagsak ng moralidad laban sa Diyos. Sumunod ang pangatlong anghel na may matinding pahayag, sino mang sumasamba sa halimaw at sa kanyang imahen at tumatanggap ng kanyang tanda sa noo o kamay ay makakaranas din ng galit ng Diyos, walang halong pagdurusa mula sa kanyang puot. Magdurusa sila sa gitna ng naglalagablab na asupre sa harap ng mga banal na anghel at ng kordero, at ang usok ng kanilang paghihirap ay aakyat magpakailanman, walang pahinga, araw o gabi para sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang imahen o para sa sino mang may tatak ng kanyang pangalan. Ang pangatlong anghel na ito ay nagbabala tungkol sa mabigat na parusang naghihintay sa mga pumapanig sa halimaw, natatanggap ng galit ng Diyos ng walang awa. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng matatag na pagtitiis mula sa mga tagasunod ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at nananatiling tapat kay Jesus. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig mula sa kalangitan na nagsabi sa akin, isulat ito, mapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula sa sandaling ito. Tunay, sandaling ito. Tunay, tugon ng Espiritu, makakasumpong sila ng kapahingahan mula sa kanilang mga pagsisikap sapagkat ang kanilang mga gawa ay sasama sa kanila. Ang utos na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtitiyaga at katapatan na nagbibigay ng walang hanggang gantimpala sa mga tapat na sumusunod sa kanilang pananampalataya. Pagtingala ko, nakita ko ang isang napakaputing ulap at sa ibabaw nito ay may isang figura na kahawig ng anak ng tao na may korona ng gintong kasikatan at may hawak na matalim na karit. Pagkatapos, may isang anghel na lumabas mula sa templo at tinawag niya ang figura sa ulap sa malakas na tinig. Gamitin mo ang iyong karit at anihin na sapagkat dumating na ang oras ng pag-aani. Hinog na ang mga pananim ng mundo. Ang pangitain na ito ay naglalarawan ng huling paghuhukom kung saan nakahanda ang figura ni Kristo na paghiwalayin ang mabuti sa masama.
Sa isang mabilis na galaw, inani ng figura sa ulap ang mundo. Mula sa templo sa langit, lumabas ang isa pang anghel na may hawak ding matalim na karit. Isa pang anghel ang may tungkulin sa apoy ang lumabas mula sa altar at malakas na sinabi sa may hawak ng matalim na karit, "Gamitin mo ang iyong matalim na karit at putulin ang mga bungkos ng ubas mula sa puno ng ubas ng lupa, sapagkat hinog na ang mga ubas." Sinunod ng anghel ang utos. Pinutol ang mga ubas mula sa lupa at inihagis ang mga ito sa malaking pisaan ng galit ng Diyos. Ang kilos na ito na sumasagisag sa pagtitipon ng mga masasama para sa paghuhukom ay nagwakas sa pagdurog sa kanila sa pisaan sa labas ng lungsod. Ang resulta ay isang ilog ng dugo na umabot sa taas ng mga renda ng kabayo na humaba ng 1,600 estadya, sumasagisag sa malawak at matinding parusa ng Diyos sa mga masasama. Sa kalangitan, nasaksihan ko ang isang makapangyarihan at kamangha-manghang pangyayari. 7 anghel ang may dala ng huling mga salot na tanda ng pagtatapos ng galit ng Diyos. Ang mga anghel na ito ang nagmarka ng huling paghuhukom ng Diyos sa mundo. Pagkatapos nakita ko ang tila isang dagat na kristal na may halong apoy, at sa tabi ng dagat ay nakatayo ang mga nagtagumpay laban sa halimaw, sa kanyang imahen at sa kanyang bilang. Hawak nila ang mga alpa na ibinigay ng Diyos at inaawit ang awit ni Moises, lingkod ng Diyos at ng Kordero, na sinasabi, "Ang iyong mga gawa ay dakila at kamangha-mangha, Panginoong Diyos makapangyarihan. Ang iyong mga daan ay makatarungan at totoo, tagapamahala ng lahat ng bansa. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon, at magbibigay luwalhati sa iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal? Ang bawat bansa ay magtitipon at sasamba sa iyong harapan, sapagkat ang iyong makatarungang mga gawa ay nahayag." Ang himnong ito ay pumupuri sa katarungan at kabanalan ng Diyos, binibigyang diin ang kanyang pamumuno sa lahat ng bansa. Pagkatapos, ang aking pangitain ay nagbago patungo sa templo sa langit, ang sanktuaryo ng kautusan ng tipan, na ngayon ay nakabukas. Mula sa templong ito, lumabas ang 7 anghel na may dalang mga salot, nakasuot ng maningning at malinis na lino na may gintong sinturon sa kanilang dibdib. Ang mga anghel na ito, na nakadamit ng kadalisayan at autoridad, ay sumasagisag sa pagpapairal ng banal na katarungan. Isa sa mga makalangit na nilalang ang nag-abot sa 7 anghel ng mga gintong mangkok na puno ng walang hanggang galit ng Diyos. Napuno ang templo ng usok mula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, kaya walang sinuman ang makapasok hanggang sa matapos ang 7 salot. Ang mga gintong mangkok ay sumasagisag sa lubos na galit ng Diyos, at ang usok ay kumakatawan sa kanyang ganap na kabanalan at kapangyarihan. Sa aking harapan, nagpatuloy ang mga pangitain na nagpapakita ng rurok ng paghuhukom ng Diyos sa mundo, habang ang 7 anghel ay naghahanda na ilabas ang kanilang mga mangkok na puno ng puot sa mundo. Ang unang anghel ay nagbuhos ng kanyang galit sa lupa na nagdulot ng mga matinding sugat sa mga may marka ng halimaw at sa mga tagasunod nito, na nagpapakita ng matinding pisikal na pagdurusa na dulot ng banal na paghihiganti laban sa mga tagasunod ng halimaw. Ang ikalawang anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa dagat, na naging dugo na parang sa isang patay, at nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng mga nilalang sa dagat. Ang malagim na pangyayaring ito ay sumasalamin sa mga salot na minsang tumama sa Ehipto. Binibigyang diin ang ganap na at matinding paghuhukom sa buong nilikha. Ang ikatlong anghel ay nagbuhos ng kanyang mangkok sa mga ilog at bukal na naging dugo rin. Narinig ko ang anghel ng mga tubig na nagsabi, "Ang iyong mga hatol ay makatarungan, o banal, na walang hanggan, sapagkat ibinuhos nila
ang dugo ng iyong mga banal at mga propeta, kaya't ngayon sila'y iinom ng dugo bilang kanilang karampatang parusa. Ang kilos na ito ay nagpapahiwatig ng banal na paghihiganti para sa pagkamartir ng mga matuwid. Nang ibuhos ng ikaapat na anghel ang kanyang mangkok sa araw, tumindi ang init ng araw hanggang sa nasunog ang mga tao. Sa kabila ng kanilang pagdurusa, nilapastangan nila ang Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, subalit matigas nilang tinanggihan ang pagsisisi at pagbigay galang sa Kanya. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng matinding paghihirap at ang patuloy na paghihimagsik ng sangkatauhan, matigas ang ulo sa pagtanggap ng banal na kapangyarihan. Ang ikalimang anghel ay itinapat ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw, na nagpalugmok sa kanyang kaharian sa kadiliman, kung saan ang mga tao ay nagngangalit sa sakit at pagdurusa. Ang kadilimang ito ay sumisimbolo sa kaguluhan at pagdurusa sa puso ng kasamaan na nagpapakita ng kawalang laban ng halimaw laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa wakas, ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa dakilang ilog ng Euphrates, at ang tubig nito ay natuyo, na naghanda ng daan para sa mga hari mula sa silangan. Ang paghahandang ito ay sumisimbolo sa estratehikong pag-aayos para sa panghuling labanan. Pinapadali ang paggalaw ng mga hukbo patungo sa kanilang tiyak na pagkawasak. Pagkatapos, nakita ko ang 3 maruruming espiritu na kahawig ng mga palaka na lumabas mula sa bibig ng dragon, ng halimaw at ng huwad na propeta. Ang mga espiritong ito ay mga demonyong may kakayahang gumawa kapangyarihang Diyos. Ang mga espiritong ito ay sumasagisag sa mapanlinlang na impluensya ng mga demonyo. Inaakit ang mga bansa sa isang pinakamalaking digmaan. Ang mga hari ay nagtipon sa isang lugar na kilala sa Hebreo bilang Armageddon, na sumisimbolo sa matinding labanan sa pagitan ng puwersa ng kabutihan at kasamaan. Pagkatapos, ibinuhos ng ika-7 anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid, at isang malakas na tinig mula sa trono sa loob ng templo ang nagsabing, "Tapos na!" Kasunod nito, nagkaroon ng mga kidlat, dagundong ng kulog at isang napakalakas na lindol. Isang lindol na hindi pa nararanasan simula nang tumapak ang tao sa mundo. Ang lindol na ito ay sumisimbolo sa ganap at huling paghuhukom ng Diyos. Nahati ang dakilang lungsod sa 3 bahagi, at ang mga lungsod sa iba't ibang bansa ay nagiba. Inalala ng Diyos ang dakilang Babilonya at iniabot sa kanya ang saro na puno ng matinding galit. Ang Babilonya ay kumakatawan sa sukdulan ng kasamaan at pagkabulok ng tao. Naglaho ang mga isla at ang mga bundok ay hindi na makita. Mula sa langit, bumagsak ang malalaking tipak ng yelo. Bawat isa ay tumitimbang ng halos 100 libra, at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding pag-ulan ng yelo na nagpapakita ng kabagsikan ng huling paghuhukom at ang patuloy na pagrebelde ng sangkatauhan. Isa sa 7 anghel na may hawak ng mga mangkok ang lumapit sa akin at nag-anyaya, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa dakilang babaeng bayaran na naninirahan sa maraming tubig." Ang figurang ito ay sumasagisag sa laganap na katiwalian at mga huwad na relihiyong humihikayat at nagliligaw sa mga bansa. Pagkatapos ay dinala ako ng anghel sa isang disyerto sa pamamagitan ng espiritu, kung saan nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang pulang halimaw na may mga pamumusong na pangalan at may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae ay nakasuot ng purpura at pula at sagana sa ginto, mga hiyas at mga perlas. Hawak niya ang isang gintong tasa na puno ng karumaldumal na bagay, ang mga ebidensya ng kanyang mga moral na pagtataksil. Sa kanyang noo ay nakasulat ang mahiwagang pamagat, "Babilonya ang dakila, ang ina ng mga bayarang babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa."
Ang babae at ang halimaw ay kumakatawan sa nakakalason na ugnayan ng tiwaling espiritual na autoridad at mapanirang kapangyarihang pampulitika. Sinaksihan ko ang babaeng lasing sa dugo ng mga banal ng Diyos, ang mga martir ni Jesus. Ang aking pagkagulat sa aking nakita ay nagudyok sa anghel na magsalita sa akin, "Bakit ka nagtataka?" Ipaliwanag ko ang hiwaga ng babae at ng halimaw na kanyang sinasakyan na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na ito ay minsang nabuhay, ngayon ay wala, ngunit aahon mula sa kailaliman para lamang mawasak. Ang mga naninirahan sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa simula ng mundo ay magugulat sa halimaw dahil ito'y dating buhay, ngayon ay wala at muling lilitaw. Ito ay sumasagisag sa pansamantalang pagbabalik ng masasamang puwersa na nakatakdang mapahamak. Ipinaliwanag pa ng anghel na ang 7 ulo ay sumasagisag sa 7 bundok kung saan nakaupo ang babae. Sila rin ay kumakatawan sa 7 hari. 5 ang bumagsak, 1 ang kasalukuyang namumuno, at ang isa pa ay darating at mananatili lamang ng sandali. Ang halimaw na dati at ngayoy wala ay isang ika-8 hari. Siya ay kaugnay ng 7 at patungo sa kapahamakan. Ang mga ulong ito ay sumasagisag sa mga pamahalaan at mga pinuno na nagpapatibay sa kasamaan. Ang 10 sungay na iyong nakita ay kumakatawan sa 10 pinuno na hindi pa nakakapangyari. Ang mga pinunong ito ay bibigyan ng pansamantalang kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng maikling panahon kasama ng halimaw. Sila ay magkaisang layunin at ibibigay ang kanilang kapangyarihan at autoridad sa halimaw. Ang mga sungay ay sumasagisag sa panandaliang koalisyong politikal na nagtataglay ng masasamang puwersa. Sasalungatin nila ang kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang pinakamataas na pinuno, ang hari ng mga hari, at siya ay sasamahan ng kanyang mga pinili, matapat at tapat na mga tagasunod. Ang pahayag na ito ay nagpapalakas sa panghuling tagumpay ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang tubig kung saan nakaupo ang babaeng maruming babae ay sumasaklaw sa iba't ibang mga tao, wika at bansa. Ang halimaw at ang 10 sungay ay magtataksil laban sa babaeng ito. Aalisan siya ng kapangyarihan, iiwan siyang hubad, susunugin at tuluyang wawasakin. Ang pagkilos na ito ng pagtataksil ay sumasagisag sa pagbagsak ng kasamaan ayon sa kalooban ng Diyos upang matupad ang kanyang mga plano na ibigay sa halimaw ang kanilang mga kapangyarihang hari hanggang sa matupad ang mga propesiya ng Diyos. Ang babaeng iyong napansin ay ang makapangyarihang lungsod na nagtataglay ng impluensya sa mga pinuno ng mundo. Ang lungsod na ito ay sumasagisag sa kabulukan at masamang pamumuno. Pagkatapos ng pangitaing ito, isang anghel ang bumaba mula sa langit, nagdadala ng malaking kapangyarihan at ang kanyang presensya ay nagliwanag sa buong lupa. Malakas niyang ipinahayag, Bumagsak na ang dakilang Babilonya, naging tirahan ito ng mga demonyo, kanlungan ng bawat maruming espiritu at tambayan ng lahat ng bagay na marumi at kasuklam-suklam. Ang pagbagsak ng Babilonya ay sumasagisag sa ganap at tiyak na pagkondena sa lahat ng tiwali at masama. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, "Lisanin siya, aking bayan, upang hindi kayo makibahagi sa kanyang mga kasalanan at magdusa sa kanyang mga salot." Ang kautosang ito ay babala sa mga mananampalataya na umiwas sa kasamaan upang makatakas sa kaparusahan nito. Ang mga kasalanan ng Babilonya ay umabot na hanggang langit at napansin ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. Ang kautusan ay nagpatuloy, gantihan siya ng ayon sa kanyang ginawa. Bayaran siya ng doble para sa kanyang mga gawa. Ibigay sa kanya ang 2 ulit ng pagdurusa na kanyang ipinataw.
Parusahan siya ng kasindami ng kanyang kaluwalhatian at karangyaan. Ang Babilonya ay mayabang na nagsasabi sa kanyang puso, "Ako ang reyna, walang makakatumba sa akin, hinding-hindi ako dadanas ng kalungkutan." Ang bigat ng paghatol sa Babilonya ay katumbas ng kanyang kayabangan at kasamaan, kaya't agad siyang tatamaan ng kamatayan, dalamhati at kakulangan. Siya ay tutupukin ng apoy, sapagkat ang Panginoong Diyos na nagpaparusa sa kanya ay makapangyarihan. Ang mga pinuno ng mundo na nasangkot sa